Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about obey before you complain. This is our continuation of our series, and this is the third topic. So our scripture is all about Exodus chapter 3 verse 11. So NI version, but Moses said to God, who I who am I that I should go to the Parao and bring the Israelites out of Egypt? So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, itong verse na ito ay bahagi ng tawag ng Diyos kay Moises upang iligtas ang mga Israelita mula sa mga sa pagkaalipin o pagkakaalipin sa mga Egyptian. So, bagamat nagtanong si Moises ng kanyang kakayahan, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagubilin at katiyakan na siya mismo ang kikilos para sa tagumpay ng kanilang misyon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is obedience is our task. So, alam naman natin na nung una pa lang na ginawa ni Lord si Eva at Adan is ang tanging kasalanan lang na ibinigay sa atin ay yung hindi pagsunod, dahil yung si Eva at Adan is hindi nila sinunod yung sinabi ni Lord na wag gagalawin ang isang prutas na nagbunga sa Garden of Eden. So, doon pa lang is kahit kung iisipin nyo kapag sa lahat iisang sin lang, imbes na sin lang yung sinasabi, kasi iisa lang yung kasalanan natin, kundi yung hindi pagsunod. So, yung pagsunod sa mga utos kasi ng Diyos ay tungkulin natin kahit minsan hindi natin ganap na nauunawaan ang dahilan o resulta nito. So, second is result is God's task. So, tungkulin ng Diyos ang resulta ng ating pagsunod. Dapat tayo magtiwala na siya ang magdadala ng katuparan sa mga plano niya. Third is experience God's promise. So, sa pamamagitan po kasi ng pagsunod, nararanasan natin yung mga pangako at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. So, dadako na po tayo sa ating application. So, yung first application is obey before you complain. So, dapat wag muna tayo magreklamo o magduda. Sa halip sundin natin yung nais ng Diyos at magtiwala sa kanyang plano, dahil alam naman natin na ang kanyang plano ay mas maganda at mas better. So, second is leave the result to God. So, dapat hayaan natin ng Diyos na magdala ng resulta. Siya kasi ang may kapangyarihan na sa kinalabasan ng ating pagsunod. So, last application is face the unknown with faith. So, dapat nating harapin ang mga bagay na hindi tiyak na may pananampalataya na ang Diyos ay palaging may magandang layunin para sa atin. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion tackles about why it is important to obey God even when we don't know what the result will be. So, para kasi sa akin, yung pagsunod natin sa Diyos is kahit walang kasiguraduhan yung resulta, is nagpapakita sa atin ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. So, sa gantong paraan kasi is hinahayaan natin siyang manguna at ipakita ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. So, yung pagsunod kasi na may pananampalataya ay nagbubukas ng pinto para maranasan natin yung mga kamangha-manghang gawa ng Diyos na gagawin niya sa ating buhay. So, ngayon, magpipray na po tayo. This is our last part. So, Panginoon, turuan mo akong sumunod sa iyo ng may buong tiwala kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan ang mga resulta. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang huwag mag-alinlangan sa inyong mga plano at layunin sa aking buhay. Naway lagi kong iwan sa iyong mga kamay ang anumang magiging kinakalabasan ng aking pagsunod. In Jesus' name, Amen.